At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain, mga minamahal. Kaya po ang lahat po ay inanyayahan ko pong tumayo bilang pong paggalang sa banal na salita na dadali ng ating mga ngaral. Walang iba kundi ating beloved ordained preacher, Fred D. Asis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. Beloved Brother Mayor Navarro, tayo po'y minalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, maraming salamat. Mahal na Jesus, sa matamis, banal na presensya, yung pinadama sa iyong mga anak sa araw na ito. Salamat na Pinoon sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng youth choir, special na awitin, hallelujah, sa mga awitin ng higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sinyalansan, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak na matatapat. Sa pag-aaral salita, ikaw magpala, mahal na Jesus, sa gana akil ako magawa. Umasalam ako sa inyo sa lang dalay, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Dami sinasaway lahat ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri naman na Pinoon. Una sa lahat, nais ko po magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Nagpagaling na ating mga sakit, tumugon sa ating mga panalangin, nagbigay ng kagalakan, pagpapala sa atin. I'd like also to give double honor and respect to our beloved evangelist, Will Destad Almeida, the loving God, sent-time prophet, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved stand pastor, Rina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, at lahat, pinabati ko rin lahat ating mga beloved co-preachers, mga elders, prayer warriors, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit. At sa inyong lahat, tinamahal, magandang hapon po. Purihin natin mga Panginoon. Kindly pakibasa Revelation chapter 3, verse 10. Apocalypse 3, Gs. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 3. Talata po ay 5. 10, verse 10. Apokalipsis, kabanatang 5, talata ay 10. Ito po ang nasusulat. Amen. Praise the Lord. At sila iyong ginawa kaharian. Verse 3, chapter 3, verse 10. Apokalipsis, kabanatang 3, talata ay 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Inamahal, ito po yung kahindik-hindik, the most horrible, nakakatakot na mangyayari sa mundo. Ang tawag sa Biblia po, the greatest tribulation o yung kapighatian. Ito po'y darating, inamahal. At bago natin ituloy yan, kasi marami pong naniniwala ng mga Kristiyano ay aabot pa tayo sa the greatest tribulation, then bago yung rapture, ang pagdagit ng mga banal. Ang sabi nila, ang rapture o yung rapture ay post-tribulation, post-trib. Yung after daw ng kahirapan, yung yung pagdagit ng mga banal. Mamaya, tingnan natin, saan ba talaga mangyayari ang rapture and what will happen. Ano ba yung mangyayari? Ano ba yung tribulation na yan na sinasabi sa masulatan, yung kahirapan na hindi pa nangyayari?
Hindi pa nangyayari mula nung likhain ang sanlibutan. Hindi pa po yan nangyayari. At mangyayari po yan sa huli, after the rapture. Magaganap po yan, minamahal. At mayroon po yan mga tanda na mangyayari. But bago yan, basahin pa natin dito sa Matthew 24, verse 21 up to 22. Dito po sa aklat ng Mateo 24, 21 hanggang 22. Sapagkat kung magagayon ay magkaroon ng malaking kapigatian na gayong hindi pa nangyayari buhat ng pasimula ng sinibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. 22. At maliban paikliin ng mga araw na yaon ay wala lamang makaligtas datapat dahil sa mga hirang ay pinaikli ang mga araw na yaon. Amen. Ayan po. Magkakaroon ng malaking kapigatian. Ayon sa binasa natin. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, no, to this time. Malaking kabigatian na hindi pa nangyayari mula ng simula ng sanlibutan hanggang sa mga panahong ito. Hindi pa po nangyayari. At maliban na lamang na paikliin ang mga araw, walang maliligtas. So napakatindi nung kahirapan na yun. Hindi pa po nangyayari, na mahal. Hindi pa nangyayari kahit kailan. Kung hindi paikliin ang araw, sabi natin malapay noon, walang maliligtas sa sobrang hirap na mahal. Pero ang kasunod, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Dahil sa mga pinili, dahil sa kapakanan ng mga pinili, ang mga araw na yan ay paiikliin. Amen? So, ano ba sa Biblia? Ano ba yung tawag sa kahit pigatian? Ano ba yan? Ano bang tawag yan sa masulatan? Daniel chapter 12 verse 1. Tribulation, what is it? Tribulation, ano ba yan? Yung kapigatian na yan na sinasabi ng Biblia na mangyayari na sobrang hirap. Kung hindi pa ikliin ang araw, ay walang maliligtas. Sobrang hirap. Ano ba yan naman? Daniel chapter 12 verse 1. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, ang talatay 1, ito po nakasulat. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Amen. Pakiayos ang slide natin, hindi ko maintindihan dito yung monitor natin. At that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of the people, and there shall be a time of trouble. Ang tawag po pala, unang tawag sa Biblia, yung tribulation, time of trouble. Sa Tagalog yung trouble. Kaguluhan. Time of trouble. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. Kaguluhan na hindi pa nangyayari mula na magkaroon ng bansa sa mundo. Hindi basta-basta yung darating na kahirapan, kabigat, hindi basta-basta yung mahal. Hindi pa nangyayari. At ito nagsisimula na nangyayari ngayon. Nagsisimula na. Pero yung pinaka-climax yan, napakatindi. Kung hindi pa ikli ng araw, walang maliligtas. Ang tawag sa Biblia yung tatawag na kapigatian na darating. Yan po yung mangyayari anytime now. Ang tawag po sa Biblia ay trouble, kaguluhan. Marami pong tawag sa Biblia. Jeremiah chapter 30 verse 7. Pakibasa. Ituloy ko lang tong 12:1. Dito po And sa... at that time, thy people shall be delivered. Everyone that shall be found written in the book. Ang sinabi kay Daniel,
ng mahal na Panginoon, ang iyong bayan ay maliligtas. Lahat na nakasulat sa aklat. Lahat na nakasulat sa aklat ay maliligtas. Hallelujah. Amen? Ngayon, dagdagan pa ba natin, ano ba yung kahirapan na yan? Jeremiah 30 verse 7. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 30, talata 7. Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na anupat walang gaya na yaon. Siya nga ang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siyang maligtas doon. Kabagabagan ng Jacob. Trouble na naman ang tinutukoy. Kaguluhan, kabagabagan ng Jacob. Jacob's trouble, ang tawag po doon. Ang tawag po, the greatest tribulation, ang tawag po doon, the Jacob's trouble. Kailan po mangyayari yan na mahal? Pagkatapos ng pagdagit ng mga banal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Marami naniniwala na mangyayari ang mga banal sa papasok doon. Then, katapos ng Jacob's trouble, katapos ng kahirapan, saka magra-rapture. Pero, tingnan natin, anong sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin. Bago natin ituloy ibang mga basa, si Panaya chapter 1 verse 15, ang tinatawag na kapighatian o the greatest tribulation, ang tawag po sa Biblia, isa sa tawag sa Biblia ay galit ng Diyos, puot ng Diyos. The book of Prophet Zephaniah chapter 1 verse 15, pakibasa. Zephaniah 1:15. O yung mga Bible read natin, pakibilis ha, pakibilis. Dito po sa aklat ng Sikarayas, Zephaniah. Sakarias, Zephaniah, mga minamahal. Zephaniah. Prophet Zephaniah. Zephaniah sa Tagalog. Zephaniah 1:15. Dito po sa aklat ng Zephaniah, kabanatang 1, talata 15. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. The day of wrath. Araw ng puot na mahal. Hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang yan. Mula na magkaroon ng tao sa mundo, hindi pa nangyayari yan. Kaya, wala talagang maliligtas kung hindi pa ikli ng araw. Walang maliligtas. Ngayon, ano ba ang purpose? Anong layunin? Bakit mayroon the greatest tribulation? Mayroon kapighatian na hindi pa nangyayari. Anong layunin? Katulad na binasa natin dito sa Revelation chapter 3 verse 10. Anong sabi dyan? Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Ang layunin para subukin na mahal, to try. Para i-test, minamahal, lahat ng mga nanirirahan sa lupa. Para i-test. Isa sa mga layunin pala bakit may sobrang kahirapan, para subukin, para i-testing lahat ng mga nanirahan sa lupa. Palakpakan natin mga Pinoon. I-test. Bakit iti-test? Minamahal, bakit susubukan? To reveal their true character before God. Para ipahayag, para makita ang kanilang totoong karakter sa harapan ng Diyos. Kasi nga, yung kahirapan na yan na darating, yan po ay sa mga unbeliever. Ibubuhos ang Diyos ang kanyang galit sa kahatulan, sa dahilan ng for rebellion and unbelief. Ang dahilan, kaya ibubuhos ang kanyang galit, for rebellion and unbelief. Rebellion.
Isa sa mga dahilan bakit ang napupuot ang Diyos, ibubusan yung matinding galit sa mga unbelievers. Number one reason is rebellion. Ano ibig sabihin rebellion? Hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. To disobey the word of God is to rebel against God. Amen? Kayo mga nanonood, pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, you are called as rebel in the eyes of God. Kahit sinong tao na hindi sumunod, hindi ninawala sa Ebanghelyo, hindi nanampalataya, ang tawag sa kanila, rebelde. Nagre-rebelde sa harapan ng Diyos. Kaya ipupuot niyang, ibubuhos ng kanyang matinding galit na hindi pa nangyayari because of rebellion and unbelief. Unbelief. Nakakatakot yung unbelief. Yung hindi ka naniniwala, hindi ka nagsisisi, hindi ka naniniwala sa Ebanghelyo, nakakatakot yan. Kasama ka doon sa matinding kahirapan na ibubuhos ng Diyos na hindi pa nangyayari mula nang itatag ang sanlibutan. To reveal their true character. Sa atin naman, bilang mga Kristiyano, in our case, mayroon din po tayong testing. Amen ba, mahal? Mayroon po din po tayo mga pagsubok na nangyayari sa atin. James chapter 1, verse 2 and 3. Pakibasa. Santiago 1, 2 hanggang 3. Okay. James, the book of James chapter 1, verse 2 and 3. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, talata 2 at 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Malakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Yung mga unbelievers susubukin para lilitaw ang kanilang tunay na pagkatao. Mamaya malaman natin bakit gusto palitawin ng Diyos ang kanilang tunay na pagkatao. In our case, bilang anak ng Diyos, anong sabi ng Biblia? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Maging maligaya kayo kung kayo'y may dumarating sa inyo na maraming pagsubok, pagtitas. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Magalak daw tayo. Pag mayroon mga pagsubok, knowing this, verse 3, that the trying of your faith worketh patience. Nalalaman natin na ang pagsubok natin panampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, may trials talaga, may testing. Sa sanlibutan, sa tribulation sila itetest. Pero mga Kristiyano, mayroon din po tayong mga testing. Pero yung sa sanlibutan, yung darating na kahirapan, yung tribulation, sa atin magkakaroon tayo ng joy daw. Magpo-produce ng joy. Magkakaroon tayo ng kagalakan. Pero sa sanlibutan, hindi po. Hindi po kagalakan pag dumating yung kahirapan na yan na hindi pa nangyayari, hindi po kagalakan sa mundo mayayari, kundi takot, panginginig, severe anxiety, sobrang takot. Hindi mo na parang mababaliw na yung mga tao sa sobrang takot, sobrang kahirapan. Terror, depression, sobrang kahirapan, hindi pa nangyayari. Ilamahal. Ngunit, sa ibang salita para sa atin, minamahal, kasi yung iba po, naniniwala, napapasok pa po tayo doon sa tribulation. Pero sa Biblia, malinaw na hindi na. Kasi, ang mga Kristiyano, bago dumating ang kahirapan, marami na tayong mga kahirapan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mayroon na tayong mga testing sa buhay natin. Hindi na dapat ipapasok doon. Hindi na. Kasi marami tayong pagsubok. Grabe na ang dinaanan natin, mga testings, mga trials, mga suffering. Grabe na. Amen ba? Testing sa finances. Di ba? Mga Kristiyano ba, dumadaan sa pagsubok sa finances, sa mga pananalapi? Dumadaan ba tayo? Hanggang ngayon, dumadaan pa nga tayo eh. Testing sa finances. Kahit dito may financial testing tayo, may financial trials pa rin tayo.
Yung likod nga natin, hindi pa matapos-tapos eh. Di ba? Yung plano natin, lahat ng harapan na yan, mula dito, sisimentohin natin. Wala pang kalahati yung simento natin. Bakit? Ang mga Kristiyano, mayroong financial trials. Palakpan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Walang Kristiyano na hindi dumaraan. Kung pinagpapala ka man ngayon lang yan. Pero dati, dumaan ka na maraming financial trials. Diba? Patotoo ni Brother Mel kanina. Lahat tayo dumaan sa matinding pagsubok. Bago natin nakilala Malapinon. Mula nung tinanggap natin Malapinon at bago natin makilala, ang daming trials. Hanggang ngayon, marami pa rin. Pero, pasalamatan natin na dahil hindi na tayo dadaan doon sa sobrang kahirapan. Dahil nauna na ang ating kahirapan. Para sa mga hindi dumaan, dadaan ka doon sa matinding kahirapan. Yung mga ayaw maglingkod, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, doon ka sa the greatest tribulation na hindi pa nangyayari. Pero anak ng Diyos, hindi na kasi marami na tayong kahirapan. Amen? Finances. Ano pa? Emotional. Ako po, kung emotional ang pag-usapan, ang dami nating pagsubok sa emosyon. Iba nasasaktan. Iba nabibigo. Naku po, katakot-takot dinaanan natin yan. Amen ba? Ilang mahal? Ang dami natin dinaanan mga emotional testings. Mas lungkot, mas sakit nangyayari sa atin. Ang dami. Ano pa? Physical. Minsan katawan natin may pagsubok din. Nakasakit tayo, nanghina tayo. May mga time na nga, parang ayaw ko nang bumangon sa sobrang pagod. Physical testings. Alam ko nangyayari din sa inyo yan. Kahit kayo mga nakikinig, mga anak ng Diyos, alam ko nangyayari sa inyo yan. You have physical testings. Amen? Yan dyan, parang tinutsur-tsur ang mind mo, emotional, ang dami. Pero lahat yan, pinahintulot ng Diyos para hindi ka na pupunta doon sa sobrang kahirap. Yan ang sinabi ng Biblia eh. With much tribulation, we must enter into the kingdom of God. Nandito na tayo sa kingdom of God. Nandito na tayo. Pero maraming kahirapan ang dinaras natin. Mula po nung araw ng tayo hindi tinanggap mahal na Panginoon. Hindi po nawawala. Hindi po nawawala. Mayroon nawawala, mayroon kapalit. Parang alon ang mga buhay natin. Mayroong alon dumating, katas ang alon, akala natin wala ng alon. May panibagong alon dumarating. Ganyan ang buhay natin na mahal. Dami, physical, mental, kahit sa mind. Meron tayong mga pagsubok. Amen ba? Na mahal? Nangyayari ba yan? Nangyayari yan. Mental aspect, pati spiritual aspects, meron din. Spiritual trials, meron din. Minsan may mga time na akala mo walang Diyos. Nangyari ba yan sa inyo na mahal? Parang hindi mo madama ang presensya ng mga Pinoon. Parang akala mo walang tumutugon ng panalangin mo. Minsan akala mo para ka nag-iisa. Parang walang tumutulong sa iyo. That is spiritual trials. Pinahintulot yan kasi hindi na dadaan doon sa sobrang kahirapan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, in other words, we're already tested before the tribulation. Tinesting na tayo bago dumating yung kahirapan. Sinubok na tayo, minamahal. So, anong kailangan? Hindi na kailangan natin pumasok doon. Kasi may iba nagsabi, papasok pa raw tayo doon. Nandoon tayo sa the greatest tribulation kung saan magkakagulo ang mga antikristo, habulin ang mga tao, pati Kristiyano daw, habulin, minamahal, at pagkaroon ng Third World War. Andun na yung sobrang gulo, pinamahal. Ang sabi sa Biblia, madilim na, wala ng liwanag, napakadilim. Darkness. The day of tribulation is the day of darkness. Sobrang kadiliman. Bakit sinabing sobrang kadiliman? Nasa Biblia. The day of the Lord is the day of darkness. Sa Biblia po, pag sinabing the day of the Lord, that is the tribulation. Pag sinabi the day of Christ, that is the day of rapture.
Araw ni Kristo, ibig sabihin, pagdagit na magamanal. Pag sinabi, the day of the Lord, araw ng Panginoon, yung sobrang kahirapan. Kahit bakit sinabi niya, the day of the Lord, yun ang araw niya para maghiganti sa mga tao, hindi tumalima sa Ebanghelyo ng ating malapit. Hindi natin kailangan pumasok doon kasi marami na tayong pagsubok na dinaanan. Ang buhay po natin punong-puno. Grabe, punong-puno ng mga testing. Di ba? Punong-puno. Hanggang ngayon, iba sa atin, may mga testing pa din. Hindi nawawala. Mawawala lang ang pagsubok natin pag rapture, pag dagit na mabanal, totally, mawawala na lahat ng mga pagsubok. Pero habang naghihintay tayo, mayroon pagsubok. May mawawala na pagsubok, matatapos yung isa, may kapalit na naman na isa. Amen? That is the reality. Whether you believe it or not. Pero yun ang katotohanan. Katapos ng isang pagsubok, mayroon naman bagong darating. Minsan tuwang-tuwa kami dito. Pag nabayaran namin yung kuryente at saka tubig bill dito. Itong huling bayaran natin, 37,000. Binayaran namin sa tubig, minamahal. Pero 2 buwan yon. Inutusan namin yung isang kasama natin, worker, by the Reje. The Reje, puntahan mo nga doon. Kuya, 37,000, tumawag. Sabi ko, sabihin mo, pwede ba 1 buwan lang muna? Sabi, nahuli natin ang punta, dapat pumunta daw tayo agad doon. Nakalimutan namin sa sobrang kabisi natin, laging maulan, nakalimutan natin pumunta. Sabi ko, pumunta kayo, pwede sana 1 buwan. Ngayon, hindi na pwede. Kailangan bayaran yung 2 buwan. Di ba? Pero sa himala ng Diyos, nabayaran natin yon. Isang araw lang, kahapon lang. Ngayon po ang araw ng pamumutol. Pero bago kami naputulan, nabayaran natin. Hallelujah! Amen? Para nabunutan ka ng tinik. Ay, salamat. Pero kababahin mo po lang, may utang ka na naman. Parang ganun ang buhay natin, di ba? Katatapos na yung binayaran mo, may utang ka na naman. Tarte na buwan, sisingilin ka na naman. Sabi ko, sana rapture na, para wala naman ningil. Di ba? Kasama eh. Nandiyan sa buhay natin, may mga distress tayo, hindi lang distress, stress. Pero wala tayong magawa, kasama talaga yan eh. Ngunit, pasalamatan pa rin natin dahil hindi na tayo darating doon sa sobrang kahirapan dahil sinubukan na tayo eh. Amen? Kaya yung mga nangyari ng mga pagsubok, huwag mong iwasan yan, pagpapala yan. Bakit? Kaya marami tayong pagsubok kasi hindi ka na kasama doon sa sobrang kahirapan. Na, sabi ng Biblia, kung hindi paikli ng araw, walang maliligtas. Hindi pa nangyayari. Ang tindi naman. Yung mga tao gusto magpakamatay, hindi mamamatay. Nakasulat sa Biblia, gusto nila mag-suicide, hindi nila. Kahit sila mapakamatay, hindi na mamatay sila. Sa sobrang sabihin, hindi pa nangyayari. Horrible. Napakatindi. Hallelujah. Kaya nga, inamahal, sabi nung ibang mga grupo, kailangan daw natin pumasok doon. Ay, gusto nyo, kayo lang pumasok doon. Kailangan lahat daw tayo ng mga Kristiyano, dadaan daw doon. Eh, yun ang paniniwala mo, dadaan ka talaga doon. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Kung ano ang pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Tayo, naniniwala tayo sa pangalan ng mga pastor, na bago dumating yan, kukunin ang anak ng Diyos. Diyan tayo naniniwala. Amen? Eh kayo, kung yung talaga paniwala nyo, ay gusto nyo, nasa inyo yun. Di ba? Ayun ang gusto mo eh. Pero, tinitiyak ko sa'yo, pag nangyari yan, katakot-takot ang pagsisisi mo. Bakit hindi ka naglingkod ng lubusan sa ating mahal na Panginoon? Hindi na ipapakita yan eh. Hindi na. Kasi, sabi nila, yung mga Kristiyano nandoon, makikita yung sobrang kahirapan, kaguluhan, pagpatay sa mga tao. Ipapakita ro, nandoon daw tayo, ngunit mayroong protection tayo. Hindi tayo, iingatan tayo naman ng Panginoon. Pero mukhang hindi gano'n sinasabi ng Biblia. Nung si Noah ay nandoon sa dilubyo, minamahal,
nakita ba niya ang dilubyo? Hindi. Nasa loob siya ng barko. Sinara ng Diyos ang pinto pati bintana para hindi nila makita. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? So, hindi mangyayari yun na nandoon tayo, makikita natin, kapitbahay mo, grabe, halos mabaliw sa sobrang hirap na nangyayari. Yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo hindi naglingkod. Di ba masakit para sa atin yun kung makikita natin yun? Isang mental torture sa atin. Hindi gagawin ng Diyos sa atin yan. Amen? Sa Biblia, si Noah, nung nagkaroon ng baha dito, ilang bilyon na namatay, hindi po nila nakita. Kasi masakit sa kanila yon, makita nila. Torture yon sa mind. Kaya nasa loob sila ng barko, sinara ng Diyos ang pinto, pati bintana, sinara para hindi makita. Kasi masakit sa kanila. Ganon din sa atin. Hindi yun ipapakita sa atin. Bago mangyari yan, kukunin ang mga anak ng Diyos. Amen? So malinaw yan. Yun nga yung sinasabi sa yung kay Lot, di ba? Si Lot nung bago paulanan yung Sodoma at Gomorrah, the symbol of the rapture, the type of the rapture. Bago paulanan yung Sodoma at Gomorrah ng apoy at apsopre galing sa langit, anong ginawa ng Diyos? Pinaalis muna sila. Di ba? Ibig sabihin, ayaw na malapit makita natin yung kahirapan. Ayaw na makita natin. Sobra na nangyari sa atin dito sa mundo eh. Habang nalilingkod tayo, mula ng araw na tinanggap natin malapay noon, mula ng araw na tinanggap natin, hanggang ngayon, hindi nawawala sa atin, hindi may hiwala yung mga pagsubok. Amen ba? Wala, Kristiyano ka na magsabi, Brad, wala akong pagsubok. Walang magsasalita ng ganyan. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos, kahit may pagsubok, maligaya pa rin tayo. Dahil sa biyaya. Amen? Because of the grace of Lord Jesus Christ, hindi nawawala yung biyaya na sa atin. Kahit na hirap ang pakiramdam natin, physical, mental, ang dami nangyari sa atin, finances, hallelujah. Ngunit yung biyaya ng Diyos hindi nawawala, lagi nandyan para tayo ay makakabangon pa din. Amen? Ganun ang Diyos, minamahal. Yan yung paulanan ng Sodoma at apoy at asupre na mahal. Sila'y pinalabas, pero ang sabi ng Panginoon, walang lilingon. Di ba? Walang lilingon. Isa marahil sa mga reason na sinasabi, wag lilingon, kasi masakit pag nakita nila yun nangyari. Napakasakit. Biro mo, kapwa mo, grabing torture, sinusunog doon. Because of their rebellion, dahil sa pagsuway nila, hindi kasalanan ng Diyos, kasalanan nila. Marami ang Diyos pagkakataong binigay na sila yung dumalik at magsisi. Ngunit hindi sila tumalima. Kaya panahon na ng puot ng Diyos. He is a righteous God. Hindi siya magpaparusa ng liko. Matuwid lahat. Kasalanan ng mga tao. Bakit sila'y dumanas ng gano'n? Sabi, wag lilingon. Ayaw. Isa sa mga dahilan ay ayaw ng malapit makita. But the deeper meaning is, lumingon si asawa ni Lot dahil nanginayang sa mga bagay na material. Lagi natin sinasabi, isa sa mga hadlang na makasama ka sa pagdagat, yung mga bagay sa mundo na ito. The love of the things of this world will hinder you from being included in the rapture. The things of this world will hinder you. Yan ang hadlang sa iyo. Kaya, huwag mo ilagay ang puso mo dyan. Kung pinagpala ka, relax ka lang. Diyos pa rin ang una para sa iyo. Amen? Pag umasenso ka na, Diyos pa rin ang nauna dyan sa puso natin. Ganyan sa banal na kasulat. Pag ang puso mo nilagay mo sa mga bagay sa mundo na ito, iyan ang ahadlang sa iyo para makasama ka sa pagdagit ng mga banal. Hindi ako may sabi niya. Ang banal na kasulat. Amos chapter 5, verse 8, pakibasa. The book of prophet Amos chapter 5, verse 8. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, talatay 8, ito pong mababasa. Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ng Orion,
at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga. Pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi. Yaong tumatawag sa tubig sa dagat at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang siya niyang pangalan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Diba? Ang araw ng the greatest tribulation o ang kabigatian na hindi pangyari, ang tawag sa Biblia ay darkness. The day of darkness. Another reason bakit tinawag na day of darkness, kasi mga Kristiyano wala na dito. Sa Biblia kasi mga Kristiyano, anong tawag sa mga Kristiyano sa Biblia? Ilaw ng sanlibutan. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? The Christians are the lights of the world. Sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Kayo ang liwanag sa sanlibutan. Wala na mga Kristiyano dito. Kaya ang tawag dito, kadiliman na. Wala nang liwanag dito. Wala na mga Kristiyano. Yung liwanag manak ng Diyos, wala na rito. Kaya ang tawag na tribulation, the day of darkness. Minamahal, ang inihintay lang po natin ngayon, lahat po ng mga pag-aaral sa Biblia, ang inihintay lang po natin ngayon is the day of the catching away of the saints. Ang pagdagit ng mga banal. Ito lang po inihintay natin ngayon. Ito lang po, minamahal. The greatest tribulation is ready, naka-ready. Kung titingnan mo nangyayari sa mga bansa ngayon, lahat siya naka-ready. Pandemic, then the mark of the beast, through the vaccine na yan. Vaccine is mark of the beast. Diritsahang salita yan. Walang tago-tago. Ang vaccine na yan ay marka yan ng Antikristo. Walang tago-tago. Yan ang katotohanan. Kung hindi ka maglalabas sa Ebanghelyo, kawawa ka. Lumapit ka sa Ebanghelyo, diyan ka lang maliligtas. The gospel of Jesus Christ is the only solution for you to escape from the mark of the beast. Kung mayroon man nasasabi na maganda yan, baka nga may maganda. Pero kung pagtitingnan natin yung nangyayari sa Biblia ngayon, wala na. Para makikita natin, wala nang magandang mangyayari. Ang pinakamagandang mangyayari, naging Kristiyano ka at handa ka na sumalubong. Yan ang pinakamagandang mangyayari. Pero kung titingin ka sa world, wala ka na makitang magandang mangyayari. Umpisa na ng the greatest tribulation, the crying, death, mourning, terror, anxiety, depression. Yan makikita mo sa mundo, depression, death, takot. Puro lahat nandoon. These are works of the enemy. Tatakutin ng mga tao. Bago lumala yan, minamahal, ang anak ng Diyos ay kukunin sa salubong. Mawala ang mga pagsubok, mawala ang kahirapan. Amen? Mawala ang pag-iyak mo, ang sakit mo. May sakit ka ngayon. Minamahal, pagdagit ng mabanal, wala ka ng sakit. Malusog tayo lahat sa salubong sa atin. Kaya, kung mayroong tunay na pinagpala, kayo yun, tayo yun. Kahit marami kang pagsubok, ikaw pa rin ang tunay na pinagpala. Mula na maligtas tayo hanggang ngayon, hindi pumihiwalay sa ating pagsubok. Bakit? Pinintulot mo na Pinoon para hindi ka na pupunta doon sa kahirapan na susubukin lahat ng mga tao sa mundo. Bakit sila susubukin? Kasi hindi sila namuhay sila ng buong kalayawan. Nabuhay sila ng gusto nila. Sinunod nila ang kanilang mga sarili. Sinunod ang kanilang laman. Mga Kristiyano, katakot-takot na sakripisyo, hirap, pigil dito, pigil doon. Lahat pinipigil para lang sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero ang mga unbelievers ay susubukin. Baka sakali, iklolatiin nila ang mahal na Panginoon kasi they live in rebellion against God. Baka sakali, nagbaka sakali ang mahal na Panginoon, baka sakali magsisi ang mga taong ito. Amen? Baka sakali. Baka sakali sila'y magpakumbaba. Baka sakali sila'y ma-realize sila na may Diyos pala na dapat
bago dumating ang araw na yan, naglingkod sila. Baka sakali ma-realize nila. Ganyan ang Diyos. Dahil sa Biblia, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Lahat ng tuhod, whether you rebel, whether you believe, naniwala ko hindi, lahat ng tuhod, luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya susubukin ng mga tao para sila'y luluhod, para nalaman nila na may Diyos pala na dapat paglingkuran, nagahari, hari na mahari, Panginoon ng Panginoon. Kaya susubukin lahat ng mga ninirahan sa lupa. Pero manak ng Diyos, pinagpala, bago dumating ang araw na yan, we will be with the Lord forever and ever. Purihin na ating malapinoon. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? Huling talata. 2 Thessalonians chapter 2. Bago dumating araw na yan, chapter 2 verse 3. Kung babasahin mo sa 1 and 2, rapture ang pinag-usapan. Pagdating sa 3, ito po mangyayari sa mundo. Ito muna mangyayari sa iglesia, ito muna mangyayari sa mga Kristiyano. Ikalawang Tesalonica 2:3, pakibasa. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa Tesalonica, kabanatang 2, talata 3. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Yung araw na yun, ang rapture, hindi darating. Sabi doon, kung basahin mo sa verse 1. That day shall not come, except there come a falling away first. Falling away. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Pag sinabing falling away, maraming hiwalay sa totoong pananampalataya. Many shall depart from the faith at maniniwala sa mga kasinungalingan ng Antichrist sa huling panahon. Yan po tinutukoy, minamahal. Many shall depart from the faith and believe the lies of Satan. Kaya, kahit ano mangyari, kahit na panganib pa, kahit pa may nagbabanta sa iyo, huwag mong ipagpalit ang pananampalataya mo. Hallelujah! Amen? Huwag mo ipagpalit dahil yan lang ang makakaligtas sa iyo. Makakasama tayo doon sa piling ng malapino. Falling away. Bago ang rapture, isa sa palatandaan, malapit ang pagdahit ng mga banal. Yung iba will fall away. Ibig sabihin, hihiwalay sa totoong pananampalataya. Anong pananampalataya na tinutukoy? Pananampalatayang pinaglaban ang katotohanan. Amen? Pinaglaban ang katotohanan. Yan po ang tinutukoy ng pananampalataya. Dahil puro daya ang gagawin ng demonyo sa buong mundo. Ang bansa natin, maganda ang layunin ng presidente natin para mawala ang virus, may mga vaccine. Ngunit, dapat natin tandaan na ang Antikristo ay lahat ginagawa para dayain ang mga tao sa buong mundo. Para dayain, para ipahamak ang mga tao. Magandang layunin ng gobyerno natin. Ngunit dapat natin malaman na ang Antikristo dadayain ang maraming tao. Amen? Pero anak ng Diyos, pinagpala tayo. Bakit? Tayo'y nandoon na sa piling ng ating malapit. Sa piling tayo natin. Bago mangyari yung mga bagay na yan. Before the rampant marking of the beast, bago lumala yung pagtatatak, sabi ng Biblia, dadagitin ang mga banal. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan na pumunta sa the greatest tribulation. Sabi na, the Jacob's trouble, yung kapigatian ni Jacob, matindihan. Pero yung Israel po, na hindi naniwala sa Ebanghelyo, sila, kaya isa po sila mga layunin ng tribulation sila, para sila ay subukin. Dahil hindi sila naniwala sa Ebanghelyo. Kasi pag naniwala ka sa Ebanghelyo, maraming pagsubok. Hindi ka naniwala, walang pagsubok. Ngunit, sa bilang huli, sama-sama, napakatinding kahirapan. Ganun po yun. Pero sabi ng Biblia, yung Israel, ililigtas pa rin ng ating malapit.
Amen? Sana nga, iligtas. Iligtas pati mga kababayan natin, pati bansa natin. Panalangin natin. Kung mayroon man sinasabi ng mga solusyon sa virus, kung totoo yan, sana totoo yan na makatulong talaga sa taong bayan. Ngunit kung hindi, kailangan maging matalino tayo. Alamin natin kung saan ba galing yan, sino may pakanayan. Baka naman lulukuhin lang ang mga Pilipino. Pero pinagpala tayo sa Iglesia ng Diyos. Inamahal, mayroong totoong man of God. May totoong magngangaral sa atin. May totoong kaligtasan. Amen? May totoong ebanghelyo. May totoong kapangyarihan. Ang mga tao ay gagaling. Ang mga tao ay maliligtas. May totoo dito sa Iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ipanalangin natin, inamahal. Kasi marami nang natatakot. Kahit sa ibang bansa, natatakot sila sa vaccine. Sa atin naman, mayroon naman sasabi, maganda raw yan. O sana nga, maganda yan. Makakatulong sa mga unbelievers. Pero manak ng Diyos, alam na natin kung ano mangyayari. Kailangan maghanda na tayo mula sa araw ng mga kahirapan na nangyayari ngayon. Sobra nandiyan na yung mga troubles. Pero isa lang ang ibig sabihin niyan, the day of Christ is coming. Ang pagdagit ng mga banal ay darating. Habang tayo mawit, hallelujah, praise the Lord. Habang awitin natin ang awitin para sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ito na mangyari, hindi nawawala ang pag-ibig na malapit sa atin. Manak ng Diyos, nabubuhay sa pag-ibig ng ating mga Pinoy. Hallelujah. Habang nandito tayo, kaya tayo nakakasurvive because of the love of our Lord Jesus Christ. Dakilang pag-ibig. Habang inawit ang awitin ito. Dakilang pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Nagmamasid sa tuwina at nagmamaglan. Di pinabayaan kailanman. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karawan. Kabutihan mo sa akin, di mapapangnayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Hindi mo hinilang mag-isa, dakilang pag-ibig. O Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, pinagubuhan, pinahal, magpagkailanman. Hallelujah, Jesus. Saan man ako magtungo, ako'y iningatan. At sa oras na purihin natin malapit na mahal. Habang tayo maawit, bigay natin ang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Oh, that is Jesus. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang.
Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mo hinayaan mag-isa. Yes, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Panalangin tayo sa Panginoon. Buhay Diyos, hallelujah. My Jesus, my Jesus. Like the Messiah, oh my Jesus, hallelujah, hallelujah, again, my Jesus, hallelujah. Puri ka, malabayaran, ang ginawa na may Jesus. Ang ginawa na may Jesus.
Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Purihin natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang gawat, my dearest Jesus. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala kayo. Kahit na may pagsubok tayo, pinagpala pa rin tayo. Bakit? Karapat dapat kayo sumalubong sa pagbabalik ni mahal na Panginoon. Kaya pala marami tayong pagsubok para hindi na tayo dadaan sa kahirapan na mangyayari sa mundo. Hallelujah! Kaya magalak ka. Kahit na may kahirapan ka, magsaya ka. May tagalangit ka. Tagapagmana na buhay na walang hanggan. Rejoice in the Lord. Jesus. Tiisin mo lang yan. Dahil ang kapalit niyan, kaligayahan na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah. 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 God bless you so much. Mga wikas Jewish, pinagpala kayo. Kayo na naglilingkod. Kayo na nagpapatuloy. Despite sa mga kahirapan na nangyayari. Ngunit nagpapatuloy kayo. Pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa minamahal na mga anak ng Diyos ay nakapatiran sa dakong ito, sa ibang mga dako ng buong mundo. Kayo, tayo ay tunay na pinagpala. Hallelujah! Huwag mong tingnan ang mga pagsubok dahil kasama yan. Tingnan mo, anytime now, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Manalangin tayo. Sino mo po may sakit sa inyo? Ilagay mga kamay sa ulo ninyo. Sino may sakit? Kasama yan sa pagsubok natin. Physical. Hallelujah. Habang nandito sa mundo, ang physical natin minsan, tinamatamaan ng mga pagsubok. Ngunit buhay ang Diyos. Hallelujah. Kahit kailan hindi tayo pinabayaan. Pag tayo nagsumamo, tayo pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ay mga problema, mga finances, mga financial problems. Kahit dito sa simbahan, may mga financial problems. Ngunit huwag tayong malungkot. May Diyos tayo na magpo-provide sa ating kailangan. Gagawa ang paraan naman ng Panginoon para maabot ang pangailangan ng kanyang gawain. Upo dakilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Pinisuso ng dalangin ng Man of God, aming mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Sino mo ba may sakit sa hapong ito, ang kapatiran sa punong wikas viewers, hipuin niyo po sila sa mapagpalang kamay, pagalingin niyo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, may mga problema sa pananalapi, sa anuman, emotional, physical problems, spiritual problems, ikaw ba maglutas? Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, so the problems, Lord, in Jesus' name, ang sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Mga kahirapan, lumayas ka ngayon din. Anak ng Diyos, in Jesus' name. Demonyo ng papakalat ng COVID, be frozen, in Jesus' name. Sickness be healed, hallelujah, in Jesus' name. Problem be solved, in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniniwala ba kayo magaling na kayo? Ako ilang araw din po ako nagkasakit, pero sa oras na ito, pinagaling na ako.
Parang hindi ako makabangon. Parang hindi ako makatayo dito. Pero buhay ang mahal na Panginoon. So, nang dala mahal na pastor, yung mga lingkod, magaling na po. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Salamat pala, Panginoon. Kaya lahat po naniwala, tas ng kamay na kayo magaling na at kayo'y pinagpala, nilutas sa mga problema ninyo, mga financial problems, nilutas na mga Pinoon. Tas pong kamay, lahat naniwala, at sumigaw 3 beses, sumigaw tayo, tumalong 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapinoon. God bless you so much. Pagpalain po kayo ng lubusan ng ating pinakamalapin Jesus. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Pinamahal, huwag kayo papagod sa paggawa ng mabuti sa Biblia. Let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Amen? Huwag tayo maghimagod na mahal. Minsan masakit sa bulsa, masakit sa damdamin. Minsan nagkakalob tayo. Minsan nagigipit tayo. Pero nagkakalob pa rin tayo. Huwag tayo mag-alala. Habang nagtatanim ka, isang araw, aani ka. Amen? Marami po tayong kailangan dito. Yung likod po natin, isa po sa pasanin po namin yun, pinamahal sa unang dahil pastor, medyo kulang pa po yung budget natin. Pero God will provide. Basta gawin lang po natin yung duty natin sa mahal na Panginoon. Anong kaya natin gawin natin? Pupunuin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya may po tayong special offering. Nandiyan po ating mga offering cloth, umiikot. Yan po ay para doon sa may mga extra na mahal. Sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala yung nagbibigay kaysa tumatanggap. At hindi po ang Diyos natutulog, hindi po sa liko, nakalimutan. Hindi na nakakalimutan ang sakripisyo ninyo natin. Hindi po yung nakakalimot. Makalimot tayo mga ibang tao, pero ang mahal na Panginoon, hindi po nakalilimot. Beloved Brother Artemio, ang pabilad by Artemio M. Beloved Brother Artemio, sino po yan? Na mahal. Prayer sa ating special offering. Brother Openg pala. Siya pala yun. Purihan natin mahal na Panginoon. Beloved Brother Openg. Purihan naman ang Panginoon. God bless the ordained priest, beloved pray, the assist. Tayo panalangin sa special offering. Dakila mapagpalang ang mga banal na makapasya at malapanoon sa alang panalangin ng aming kagalang-galang na beloved Pastor Elmida and Time Prophet or Loving God. Malapanoon, nandito po ang bawat sa amin, malapanoon pang pagkaloob ang mga special offering malapanoon. Ito'y basbasan mo malapanoon at ibalik mo sa amin malapanoon, siksikliglig maapaw. Ayon sa iyong pangako malapanoon, pagpalain mo kami lahat sa mga beloved Pastor, sa pangalan ni Jesus. In Jesus we pray, Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di mamahalin, kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa pagpapala at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di mamahalin, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, mahal. Palain kayo ng lubusan, ating pinakamamahal na Jesus. God bless you so much. Wala po nakatago sa mga lahat po ng mga hirap ninyo.
mga sakripisyo ninyo. Lahat po yan naka-record. Kaya pinagpala talaga ang mga anak ng Diyos. Pinagpala talaga ng lubusan natin, mahal na Panginoon. Amen? God bless you so much, na mahal. At ang ating webcast live streaming ay tuloy-tuloy po yan every Wednesday, Friday, and Sunday. Pag medyo nawala na po yung lockdown, babalik siguro tayo sa oras na medyo hindi sobrang aga. And Wednesday natin, Friday and Sunday, sobrang aga. Pero pag hindi po, sana matapos na yung MECQ para makabalik po tayo sa normal na oras natin. Amen? Sobra po kasi ang aga. Pero maganda rin yung sobrang maaga. Di ba? Mahal? Maganda rin. Para sa akin, maganda kasi nauna talaga ang malapay noon. Sa lahat ng pagising pa lang natin, inuna na natin ang pagsamba sa ating malapay noon. Pero siyempre, may ibang malalayo. Iba naman medyo nahirapan. Kaya sana hindi na po ma-extend yung MECQ para po yung mabalik po tayo sa medyo hindi masyadong sobrang maaga. So ang webcast natin, hindi naman sobrang aga din. Kaya sana hindi na ma-extend yung MECQ na mahal. So, samantala, tuloy-tuloy para webcast natin. Live webcast, 7 o'clock every Wednesday, Friday. Tulad ngayon, 7 o'clock kanina, i-start po tayo. Din sa Sunday, 6 o'clock, alas 6 pong umpisa na atin live streaming na mahal sa Sunday, 6 o'clock. Ayan po muna, bago tayo dumako sa ibang announcement, dumako muna tayo sa ating closing prayer, Beloved Brother Greg. Beloved Brother Greg, ito. Sa ating closing prayer, Beloved Brother Greg. Pero naman, tayo tumayo namin na mahal sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, Beloved Brother Greg. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved OP. Tayo po ay sama-samang manalangin. O mapagpala namin mga Diyos na makaparin sa lahat sa Panginoon, mahal Panginoon Isus. Sa unat panalangin ng mahal Pastor, mahal Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na binigay mo po na naidaos po namin ay yung banal na gawain, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga papuring awitin pong inalay ng aming mga awit, sa mga patutuo, mahal Panginoon, at sa pagbibigay, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. At higit sa lahat, mahal Panginoon, sa mga salita na dinala ng aming mga ngaral sa araw nito, mahal Panginoon, nagsilbing kalakasan po ng aming pananampalataya. Maraming salamat, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, sa aming pagsamantalang paghihiwalay, mahal Panginoon, paratingin po kami sa aming mga tahanan na ligtas at payapa, mahal Panginoon. At sa araw po ng linggo, mahal Panginoon, ibalik mo po kaming muli rito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang samot panalangin sa makarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Naka-out there na ba tayo?